Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 30, 2023, linggo, para po sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At mula po dito sa Santo Cristo Parish, dito po sa San Juan, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2, verses 36 to 41. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus ay pinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo at mula po dito sa Santuario del Santo Cristo dito po sa San Juan. Hatid ko po ang ating pagninilay sa araw na ito. Ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ito rin po ang linggo na tinatawag nating Good Shepherd Sunday, kung saan ipinapakilala sa atin, pinapaalala na si Kristo ang ating mabuting pastor. Sa ating pong unang pagbasa na ipinahayag mula sa gawa ng mga apostol ay ipinaalala ni Pedro ang kahalagahan ng pakikiisa sa kawan ng Panginoon. Upang tayo ay maging mga tupa ng ating mabuting pastol, kinakailangan na tayo po ay magpabinyag. Bukod sa pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod sa mga kasalanan, nararapat lamang na kung tayo po ay nananampalataya kay Kristo, tayo rin dapat ay magpabinyag upang talagang maging kaisa tayo sa mga tinatawag na mga tupa ng Panginoon. At bilang mga tupa, kailangan natin na kilalanin mabuti kung sino itong ating mabuting pastol. Dahil ang mabuting pastol na ito, walang duda, kilala tayo at siya ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan natin. Bilang mga tupa, inialay niya ang kanyang buhay, nagbantay at nag-alaga para sa atin upang hindi tayo mapahamak. Kaya nawa po, patuloy natin na kilalanin itong mabuting pastol na ito. Bilang mga tupa, matuto tayong makinig, matuto tayong magtiwala sa ating pong pastol, ang nag-iisang mabuting pastol, walang iba kundi si Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.